Naku po, goodbye TikTok na ba at iba pang mga application mga tol na gawa daw umano ng mga kaaway ng Pilipinas, which is halimbawa China mga tol. So dito sa balitang panonoorin natin mula sa News 5 Everywhere, ito ang title mga kapatid, basahin natin. Paggamit ng mga application na gawa umano ng mga kaaway ng Pilipinas gustong ipagbawal sa bansa. Ano-ano pa ba yung mga yon mga tol? Kasi ang familiar lang sa ating lahat is yung TikTok, 'di ba? Dahil isang Chinese company ang nagmamay-ari niyan mga tol. So ang sabi rito sa description ay isinusulong ngayon sa Kamara na ipagbawal ang mga website at computer applications na gawa ng mga bansa na kaaway umano ng Pilipinas. Kabilang dyan ng TikTok mga kapatid. No? Kaugnay ng balitang yan, nakapanayam ng News 5 ang mismong may akda ng panukala na si House Deputy Majority Leader Representative Bienvenido Abante. Well, para mas malinaw sa ating lahat mga kapatid, panoorin natin to, bigyan natin to ng reaction video and commentary. No, malamang maraming Pilipinong aalma rito mga tol. Sa totoo lang, no, maraming Pilipino aalma rito. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sinusulong ngayon sa Kamara na ipagbawal ang mga website at computer at mobile apps na gawa ng mga bansa na kaaway umano ng Pilipinas. Kabilang daw dyan ang paggamit ng TikTok. Kaugnay niyan ay makakausap natin ang mismong may akda ng House Bill na si House Deputy Majority Leader Representative Bienvenido Abante. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Abante. Magandang hapon, Ruth. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakipaliwanag po sa amin itong gusto nyong ipagbawal yung mga websites, mobile apps na sinasabi nyong kinokontrol ng mga kalaban umano ng Pilipinas. Paano po yan Ayaw pang diretsahin kalaban ng Pilipinas, isa lang naman yan eh. Di ba? gagawin, Congressman? Okay, ganito yun na. Alam mo, it's just the reality na there are nations in this world na dapat mag-ingat tayo, no? May mga bansa at taliwas ang interes ng ating bayan. Isa po dito ang China na ating nakita for several months. Yung tension sa West Philippine Sea. As a consequence, nagkaroon tayo ng mga threats to our national security. Ano yung mga threats na ito? Una, nakita natin yung mga Chinese nationals na nag-enroll sa isang kolehiyo sa Cagayan province. Nakakapagtaka na bakit napakarami nila. Sa isang university, 800 naka-enroll. Okay, bayad malapit pa ito sa EDCA sites na tinatawag natin. Pangalawa, meron tayong isang mayora sa Tarlac na subject ng questionnaire hearings. No? Pangatlo, inamin na mismo ng China na winawartap nila ang officials ng ating militar. Nako, yun nga ang problema mga tol, no? Yung China kasi, yung gobyerno, yung komunistang bansa ng China, gumagawa kasi sila ng mga kalokohan na nakakapagdala ng takot at duda, no, sa mga Pilipino, lalong-lalo na pati yung mga ibang hindi naman talaga connected sa kanila nagkakaroon ng nagkakaroon ng alam mo yun, natitignan din sila eh, di ba? Katulad halimbawa nitong TikTok, pero sabi kasi mga kapatid nung nakaraang reaction video natin is kontrolado talaga ng komunistang bansa is yung lahat ng mga negosyo ng China, no? Sa kahit na saang lupalop man sa daigdig. So etong TikTok, sabihin na lang natin TikTok, talagang yan, no? Posibleng connected din sa kanila at kontrolado nila yan. Ang isa sa mga kinakatakot siguro ng mga kinauukulan mga tol is yung nalalaman kasi nila talaga yung mga private information, yung mga database niyan, syempre andiyan yung mga natin, lahat ng mga impormasyon natin. Sa kabilang banda naman mga tol, malaking tulong din naman kasi talaga etong application na to, lalong-lalo na para sa mga sa mga naghahanap buhay kasi 'di ba? Patok na patok ngayon yan yung mga shop diyan. Ang daming nagla-live selling, ang daming alam mo, ang daming kumita, ang daming nagbago buhay, ang daming yumaman dahil dyan sa application na yan. Ngayon, kung yan ay ipagbabawal mga tol, talagang maraming maaapektuhan. Yun nga lang ang consequences nun. Kung talagang gusto nating protektahan
ang ating seguridad, security mga tol, national interest, at ipapayagan nilang ipagbawal itong mga website at computer applications na 'to na gawa ng China mga tol, ay maraming maaapektuhang mga Pilipino. Na ang tanong is kaya ba nilang palitan ang kinikita nung mga yan diyan sa application na yan? Yun kasi yun mga tol eh. Yun ang mahirap diyan eh. 'Di ba? Alam naman natin yan mga tol. Hindi lang TikTok marami pang iba. Marami pang mga ibang mga online shop na online app na na connected 'no doon sa bansang 'yon mga tol. Kaya 'yan ang mahirap talagang ano ngayon, tanong. Kung ikaw bilang isang Pilipino, ikaw tatanungin, papayag ka ba na ipagbawal yung mga applications na 'yan sa mobile phone mo o sa ating lahat dito sa bansa na connected 'no sa bansang China? Comment ka sa baba. At ng gobyerno, ang ating Coast Guard. Lahat ng mga bagay na ito are disturbing signs that require us to be more conscious of the need to safeguard our national security. Congressman, bakit po, naintindihan ko po yung point niyo doon sa concern about those issues. Pero bakit po ito mauuwi doon sa gusto niyong ipaban yung mga apps? Halimbawa, isang ang nababanggit dyan yung TikTok. Well, itong aking in-author na House Bill 10489 na to intend to regulate and ban what I refer to as a foreign adversary controlled application and the app stores and internet hosting services to which users access them. Sa dito ang TikTok, sapagkat ang TikTok po ay merong parent company. Ang pangalan po ay ByteDance. Merong connection po ito sa Chinese Communist Party and the Chinese government na hindi natin pwede ma-ignore. Kaya TikTok poses a threat to us. Why? Sapagkat pwede mag-collect ito ng mga personal data from its users and subscribers, which is alarming because TikTok can easily transmit this collected data to the Chinese government. So baka may correction sila dyan. Opo. Yung iba pong concern na baka sabihin, Actually sa Amerika pinag-uusapan din 'yan at naghihigpit na ngayon sila diyan mga tol. 'Di ba? Na pinag-uusapan na 'yan sa Congress nila, sa Senado. So kung dito, eto ano pa lang naman 'to 'no, panukala pa lang naman 'to mga kapatid, isinusulong pa lang naman, hindi pa naman ito yung tipong ipapatupad na batas. Marami pang pag-uusap ang gagawin diyan. Kasi sabi isinusulong pa lang naman ngayon sa Kamara. At eto nga kausap yung author nitong batas na 'to, yung panukalang batas na 'to na i-ban, 'no, ipagbawal na sa Pilipinas itong application. Siguro kung magre-research pa sila, mas marami pa 'no. Siguro TikTok lang ngayon ang pinakasikat pero marami pa 'no. Marami pang mga online apps at online website na connected 'no dito sa Chinese Communist Party 'no. Tama ba 'yung tama communist? na yan ay labag doon sa freedom of speech, yung mga ganyan pong concerns. Palagay ko, hindi naman siguro labag yan sa freedom of speech kasi iba naman yan eh. Naniniwala naman ako na freedom of speech hindi naman absolute yan, no? Na kapag ito talaga may threat na sa ating national security, kinakailangan gumawa tayo ng paraan dito. Bakit ang India nag-impose ng nationwide ban on TikTok? O kasama rito yung Chinese na like tulad ng WeChat, no? Iba mga bansa tulad ng Australia, Belgium, Canada, Denmark. So yun na yung mga bansang nag-national na sila, no, ban na sila kanila yung TikTok. European Union, France, Indonesia, the Netherlands, New Zealand, kahit na ang Nepal, kahit na ang Taiwan, kahit na ang UK at the US, ay pinagbawal na itong TikTok na ito. Oh, grabe. Sakaling Napakaraming bansa na pala mga tol, no? Ang ipinagbawal ang TikTok mga tol. So kung yan ay susundan ng Pilipinas, dahil nga tayo ngayon yung number 1, na hindi naman number 1, siguro number 2. Kasi ang number 1 na nakakabangga ngayon ng China is itong Taiwan. 'Di ba? Actually, eto nga, nagsagawa sila ng 2 days military drill, no, sa palibot ng Taiwan bilang parusa daw sa Taiwan mga tol, at pinag-aaralan nila paano nila lulusubin yung Taiwan. So ang pangalawa naman tayo nun, kasi ngayon nag-issue naman ng batas
etong China na aarestuhin daw nila ang mga trespassers. So kabilang na doon yung mga Pinoy fishermen na aabot doon sa inaangkin nilang teritoryo, mga tol, pwedeng hulihin daw yung mga Pinoy fishermen natin at ikukulong ng walang paglilitis sa loob ng 60 araw. At yun ang pinag-uusapan din ngayon. Mamaya pag-usapan natin yun, mga tol, ha. So kung ganon at ipapatupad nga ng Pilipinas itong TikTok ban, mga tol, siguro para sa security okay, pero kailangan nilang gawan ng paraan kung paano nila yan. Alam mo 'yon kasi meron talagang mababangga, meron talagang isa-sacrifice, mga tol, na mga kababayan nating malaki ang kinukuha dito sa TikTok, mga tol. Usad po yan, Congressman, hindi kaya ay pagbulan pa yan ng lalong mas malaki o mas malalim na conflict sa pagitan po ng Pilipinas at ng ibang bansa? Mhm. I don't think so. Kung nahuhuli na nga tayo kung mas maraming bansa ang nagban nito Diba? Yung mga bansa pang mga mayayaman na nagban nito samantala mayroon na tayo talagang threat against sa China. Buong sa West Philippines, lahat na nangyayari yan. Wina-wiretap na ang ating mga opisyal, ang ating mga armed forces. Wala ba tayong gagawin? Dapat na tayong gawin dyan. Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag, si Congressman Bienvenido Abante. Alright, mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo doon? Tulad nga nung sinabi ko kanina, mga tol, dahil nga meron talaga tayong national threat, no, dito sa China. Kasi number 2 tayong kalaban nito So sa maraming bansa na pala, no, mayayamang bansa pa ang nagban nitong TikTok. Tayo hindi naman tayo ganun kayamang bansa. Maraming mga Pilipino ang talagang hindi na umaasa ngayon sa gobyerno. At umaasa na lang sila sa kanilang sariling diskarte at pagsisikap sa buhay. At ito nga, isa nga tong TikTok shop ang nakita nilang way o avenue para kumita sila ng maganda. And marami talagang nagbago na buhay dahil dyan, mga tol. Kaya yun ang kailangan din isaalang-alang ng ating gobyerno bago ipatupad yung mga ganitong klaseng panukala, mga tol, no? Pero eto, balik tayo sa West Philippine Sea. Eto, sabi naman dito sa UNTV News, pulisiya ng China na pag-aresto versus umano'y trespasser sa West Philippine Sea, labag sa international law. Maikling balita lang to, panoorin natin to, mga tol. Iginit ng Department of Foreign Affairs o DFA na iligal ang bagong polisiya ng bansang China hinggil sa pag-aresto sa mga umano'y magiging trespassers sa West Philippine Sea. Ito, paulit-ulit natin to binibigyan ng reaction video kasi baka hindi pa napanood ng iba yung mga balita about dito na labag talaga, mga tol, no, sa international law yung batas na inilabas ng China about doon nga sa pag-aresto at pag-detain sa mga trespassers daw sa West Philippine Sea. Kasi unang-una, West Philippine Sea yan, exclusive economic zone ng Pilipinas yan at yan ay nakalagay sa batas. 'Di ba? Sa UNCLOS, mga kapatid, 'di ba? Nakalagay sa UNCLOS yan. Merong 200 nautical miles ang Pilipinas at nakapirma diyan ang China. 'Di ba? Ayaw kilalanin ng China, mga tol. Dinaan na natin yan sa legal na pamamaraan, 'di ba? Dinala natin yan sa dahig sa Permanent Court of Arbitration at nanalo dyan ang Pilipinas, mga tol. Meron tayong 2016 Arbitral Award o Arbitral Ruling, mga tol. Which is ayaw din kilalanin ng China, mga tol. Pero kahit na ayaw nilang kilalanin yan, sa ayaw at sa gusto nila, mga tol, yan yung batas sa daigdig na kailangan nilang sundin. 'Di ba? So yung ngayon, yung paglalabas nila ng batas na yan, mga tol, na pag-aresto daw sa mga trespassers na sinasabi nila, talagang labag yan. Kasi batas nila kontra sa batas na international law. So sino dapat ang mas mangibabaw? Sino dapat ang mas manaig at sino dapat ang kilalanin ng mundo? 'Di ba? Kasi kung kikilalanin ng mundo yung batas nila, di parang sinabi na rin natin o sinabi na rin ng daigdig, walang 200 nautical miles ang Vietnam, ang Taiwan, ang Indonesia, ang Malaysia, ang Brunei, ang Pilipinas, lahat yan sa China lang yan. Yung South China Sea. Yung 9 dash line nila, legit, di ba? Hindi lang Pilipinas ang apektado, lahat ng mga bansang nakapalibot dyan sa South China Sea. Kasi baliwala na rin yung UNCLOS, tanggalin na yung UNCLOS. Batas na lang ng China matira dyan, di ba? Kung susundin natin yung gusto ng China. Kaya nga kalokohan di ba? Kalokohan talaga.
o WPS na inaangkin nilang teritoryo. Sa isang pahayag kahapon, May 26, sinabi ng DFA na hindi maaari ipatupad ng China ang nasabing hagbang sa ilalim ng teritoryo ng isang sovereign state dahil tanging ang nagmamayari sa lugar lamang ang pinapayagang gumawa ng batas na sasaklaw doon. Tama. Binigyang diin din ng Pilipinas na direktang lalabagin ng China ang international law kung aarestuhin nito ang mga pumapasok sa WPS na sinabi nilang bahagi ng expansive 10-dash line. Pinuna rin ng DFA ang regulations on administrative law enforcement procedures for Coast Guard agencies ng China na magsisimula na umano nilang ipatupad sa June 15. 15. Patuloy na hinihimok ng DFA ang China na sumunod sa international law at tigilan ang paggawa ng mga hagbang na nagpapagulo sa kapayapaan at stability ng rehiyon. Di ba? Ugat talaga ng kaguluhan tong bansang to itong China mga tol Napakalinaw kasi talaga niyan. Kapag sinunod o binaliwala ng China itong international law at sinunod ng lahat o kinilala ng lahat itong itong batas na inilabas ng China, parang sinabi na rin nila na wala nang UNCLOS. Kasi China na ang mananaig China na nang mangingibabaw sa lahat ng batas na yan. 'Di ba? Wala nang dagat ang Vietnam, walang dagat ang Malaysia, Brunei, wala. Sa China lang lahat 'yan. Yung 10-dash line nila yung South China Sea. 'Di ba kalokohan 'yun mga tol Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.